Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang maghahatid ng mga mensahe sa inyo. Ayan po, at naisipan ko rin na mag-vlog ngayon sapagkat wala po tayong pasyente. Ayan, at okay na po, magbablog na po tayo, balik tayo sa vlog pag hindi tayo busy mga kapatid. Yan, shout out po sa aking mga masugid na taga-subaybay sa aking YouTube channel at Facebook page. Yan, ano nga ba ang dahilan bakit naging successful kayo sa buhay? Yan, tayo mga kapatid. Ano nga ba ang dahilan? Yan, kukuha tayo dito ng 13 baraha. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano nga ba ang dahilan ba't nagiging successful kayo sa buhay? Yan, unang-una mga kapatid, kayo dito ay hindi po kayo sumuko sa anumang uri ng iyong buhay na kinakaharap. Ba't naging successful kayo? Lahat ng paghihirap mo ay na mo mga kapatid, pinagsikapan mo, at hanggang sa ikaw ay naging successful. Palaban ka kahit anong problema, kahit anong hirap ay kinaya mo dito mga kapatid, hanggang sa ikaw ay naging successful. Itong Knight of Wands, yan, talagang nagsikap ka talaga hanggang sa maabot mo ang success sa inyong buhay. Yan, kahit ikaw dito ay nahihirapan, napapagod, at saka parang nawawalan ka ng pag-asa sa iyong success, ikaw pa rin ay nagpatuloy sa iyong plano, trabaho, pag-aaral, kaya ka naging successful. Yan, meron din ditong grabe ang pinagdaanan nila, na dati silang isang mahirap. Yan, may mga tao dito na nakakapanood na kinutya ng kanilang mga kamag-anak, kinutya ng kanilang mga kaibigan, na mga tao sa paligid nila o sa kanilang basta kinutya sila ng mga tao mga kapatid. Yung mga pangungutya na yon ay ginawa niyang inspirasyon para maging successful siya. Parang ginawa niyang ano yun mga kapatid, yung mga panlalait, pagmamaliit, pagpapahiya, ay ginawa niya iyon inspirasyon para makaangat siya sa kanyang buhay, sa inyong buhay mga kapatid, para ipatunayan sa kanila na mali ang kanilang ginawa sa inyo. Yan, ikaw dito mga kapatid ay palaban ka dito. Yan, itong Knight of Wands. Yan, yan mga kapatid, sa iyong pagsusumikap, yan, sa iyong pagpupursige, sa iyong pagsusumikap, pagpupursige, ay ikaw ay pinagpala dito ng ating Panginoon. Yan, ikaw ay binigyan yan ng maraming opportunity mga kapatid. Meron din ditong grabe ang paghihirap nila sa kanilang pag-aaral, na sa ngayon ay nakaahon na rin, nakapagtapos sila ng pag-aaral dahil sa kanilang pagsusumikap. Dahil sa pagkatapos nilang mag-aral, meron din ditong nakapunta na ng ibang bansa, makakapag-apply ngayon sa abroad. Meron din ditong nakapag-graduate na sa college. Meron din ditong makakapagtrabaho, sapagkat dito na magsisimula ang inyong success mga kapatid. Ang dami pong opportunities na naghihintay sa inyo. Kayo na lang po ang pipili ng choice kung saan kayo pwedeng magtrabaho o pumasok sa inyong
gustong trabaho upang kayo ay maging successful dito. Daming opportunities na ibinigay sa universe sa inyo, kaya wag na ninyo itong palagpasin mga kapatid. Ianan nyo ito, ano na ito din nyo dito mga kapatid. Mag-ano na kayo, yung opportunities na inyo na ito ay ano na yan, ang mga opportunities na ito mga kapatid ay tanggapin nyo na, para ito na ang dahilan para maging successful kayo. Yan ang para maging success. Ayan o. Ikaw kasi dito mga kapatid ay nakaranas kayo dito ng panlalait ng ibang tao, pagmamaliit. Yan dito, parang kinawawa kayo dito kasi may mga ibang nakikita ko dito na mga manonood dito na dati silang mahirap, kinukutya sila, pinagsasabihan ng hindi maganda, ina-underestimate sila ng mga tao kasi nga kayso ganito, kayso ganyan, mahirap lang sila. Kaya yung mga makakapanood nito, may ilan dito na sila ay nagsumikap sa kanilang pagtatrabaho. Yan, lalong lalo na sa mga ibang bansa, ng ibang bansa yung mga taong ito. Kaya ipinakita sa mga tao na nagmamaliit sa kanila na hindi sila hanggang dyan lang sa kanilang sitwasyon. Yan, naging successful sila. Ayan, sa kanilang pagsusumikap, ang dami. Kumbaga yung pentacles na ito yung mga kanilang naipon o naipundar. Maaring ito ay bahay, lupa, sasakyan, yan, mga investment na mga alahas, o di kaya mga pera na naipon nila hanggang sila ay naging successful. Yan mga kapatid, yung mga naninira sa inyo, yung mga nagmamaliit at dinalait sa inyo, gawin po ninyong inspirasyon yan. Huwag po ninyong pansinin mga kapatid. Yan. Yan. Itong 8 of Wands nito mga kapatid, ang dami na ng mga opportunities na dadating sa inyo. Maraming blessing ang dadating sa inyo ngayon tungo sa inyong success dahil sa inyong pagsusumikap mga kapatid. Yan, yung mga wands na yan ay paparating yan sa inyo kung ano yan, blessing yan, kapirahan, opportunities o investment o kung ano mang mga iba't ibang uri ng mga dadating sa inyo, mga blessing na dadating sa inyo mga kapatid. Huwag na ninyong palagpasin ito dahil minsan lang ito mangyari sa inyo. Yan. Ito nalaman kasi, alam din kasi ng ating Panginoon o ng ating universe na ikaw dito mga kapatid ay may mabuting puso, mapagbigay ka, di ka marunong magtanim ng galit sa kapwa mo. Yan mga kapatid, dahil ikaw dito ay may mabuting puso ka dito, ikaw dito ay pinagpala ng ating Panginoon. Ikaw talaga ay binigyan talaga ng isang regalo na karapat dapat na maging mapasayo itong regalo ng ating universe sa inyo. Yan. Ingat-ingat lang mga kapatid sa mga makakapanood nito dahil ang inyong success ay merong magtatangka at merong kukuha ng inyong mga pinaghirapan. Ayan po. Kunyari itong yung pinaghirapan, maaaring kukunin po ito. Tulad ng mga taong naiinggit sa inyo, nagagalit, ay insecure man iyan, kung ano man yung mga iniisip ng mga taong iyan, mag-ingat po kayo mga kapatid. Baka manakawan kayo na kung ano man ang mga pinaplano ng mga taong ito sa inyong paligid. Kaya mag-ingat po talaga mga kapatid dahil sa panahon ngayon, iba na po ang ugali ng mga tao ngayon mga kapatid. Dapat marunong po kayong kumilatis, kumilala, makiramdam. Yan ang dapat ninyong pairalin sa inyong isip. Yan, marunong kayong makiramdam mga kapatid dahil meron dito na gusto talaga kayong pabagsakin, kunin yung mga gusto nilang, yung mga sa inyo, i-block nila yung mga success na inyong naabot sa ngayon, kukunin nila.
Yan. May mga tao talagang ganun mga kapatid. Maaring inyan ay kamag-anak, kaibigan mo, kapatid, mga relatives mo dyan, mga kapitbahay, kung ano man. May mga taong ganito mga kapatid, inggit. Yan, maaring mawala ang iyong success nito sa pamamagitan ng paninira sa iyo, o di kaya papabagsakin kanila para mawala yung mga success mo sa buhay. Yan, hindi talaga maiwasan yan mga kapatid. The Hierophant, ikaw kasi dito mga kapatid ay talagang hindi ka basta-basta, hindi ka sumusuko sa anumang hamon sa buhay. Kaya kaya narating mo yung mga success na kung ano man yung narating mo ngayon dito. Ikaw dito ay makikilala, maging sikat ka dito siguro na maging sikat ka na successful na tao, o di kaya ikaw dito ay titingalain ng mga taong nagmaliit sa inyo dati, kinalaban kayo, inaway kayo, o di kaya ginawan kayo ng hindi maganda. Titingalain kayo dito mga kapatid dahil kayo po ay nagsumikap dito sa mensahe ng barahang ito. Titingalain kayo, dasan. Yan. May mga taong nagagalit sa inyo, may mga tao talagang binabantayan yung mga kilos mo, kasi nga may mga tao rin kumbaga dito, kumbaga ilalarawan natin bilang tao itong hayop na ito. Yan, itong hayop, di kaya mabangis na lobo. Sa iyong pag-angat mga kapatid, maraming nakabantay, nakamasid at nakaabang sa inyo. Meron ditong nagagalit, ayan, kita mo. Meron ditong nakatingin lang sa iyo. Meron ditong masama ang balak sa iyo na mga taong nakapaligid sa inyo, dahil nga ikaw dito ay naging successful na. Yan, may mga negatibong komento, may mga positibong komento, mayroong mga paninira na ibinabato sa inyo. Yan, para ikayo ay pabagsakin, dahil nakikitaan nila na natatakot sila na baka darating ang araw na kayo ay magiging successful. Yan, dito. Yan, ginagawan kayo ng hindi maganda. Pero ang masasabi ko lang dito mga kapatid, ipagpatuloy ninyo yan kung ano man yung trabaho ninyo. Kung alam ninyong mabuti, wala kayong inaapakang tao, nakakatulong kayo sa lahat, alam ninyo na para sa ikabubuti ng lahat mga kapatid, gawin ninyo yung wala kang inaagrabyadong tao. Gawin ninyo mga kapatid, kahit ikaw ay ina-underestimate ng iba o minamaliit ka, gawin mo mga kapatid. Ang taong nagpapakumbaba ay inaangat ng ating Panginoon. Hayaan mo kung may mga nagagalit sa iyo, hayaan mo yung mga taong nai-insecure sa iyo, hayaan mo yung mga taong nagpaplano ng masama sa inyo. Dahil darating ang araw mga kapatid, yung kung sino pa yung mga taong nagmamaliit sa iyo ay sila pa yung unang tatakbo at hihingi ng tulong sa inyo. Hayaan mo sila mga kapatid. Kasi sa ngayon, ano pa yan, mayabang pa yan, ano pa yan, talagang hindi pa sila na pero pag nakaramdam yan ng mga sakit na malala na hindi kayang lunasan, dyan yan sila, maaalala kanila, siguro karma na rin yan sa kanila na ba't sila nagkakaganyan, dahil sa ginawa rin nila sa inyo. Kasi nga mga kapatid, may karma din yan, yung mga ginagawa sa inyong hindi maganda. Yan. Habang ikaw ay kumikinang o ikaw ay umaangat sa iyong success, hayaan mo sila mga kapatid. Kung ano man yung mga komento, negatibong mga salita o kung ano man, hayaan ninyo sila. Darating ang araw, magsasawa din itong mga ito pag hindi mo sila pinansin. Minsan kasi mga kapatid, mas lalo silang mas lalo silang atat sa kanilang mga ginagawa kung pinapansin mo yung kanilang mga sinasabi about sa inyo, yung mga binabato nilang salita sa inyo. Pag pinansin niyo mga kapatid, mas lalo silang natutuwa. Kaya ang masasabi ko dito, huwag ninyong pansinin yung mga ito. Huwag kang magpa-apekto kung mga negatibo o positibo man yung mga salita na ginagawa nila sa inyo. Basta ikaw ipagpatuloy mo lang ito para sa success mo. Hindi ka naman nagtatrabaho para sa kanila, kundi para sa iyo, para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Yun dapat ang yun dapat yung titignan mo, hindi yung mga komento ng ibang tao. Yan.
Kasi mga kapatid, alam ko rin dito sa Knight of Swords, palaban ka dito. Mayroon din dito na pag nakikita, pag may naririnig ka sa ibang tao, o may narinig ka sa ibang tao, o di kaya ano dito, may narinig ka, may nabalitaan ka sa ibang tao, yung mga pinagsasabi nila sa inyo ay mga negative o mga pangit. Alam mo dito mga kapatid, alam ko dito na kayo ay palaban dito mga kapatid. Baka natatakot din ito mga kapatid na malaman mo yung mga haka-haka na pinagsasabi nila. Baka magalit ka sa kanila, o di kaya gumanti ka. Yan, kaya takot itong mga ito dahil alam nila na palaban ka. Alam din nila yung ugali mo, karakas mo, yung mga ano mo dati, yung mga nakaraan mo. Kaya takot ito. Yan, kaya hanggang tingin, hanggang masid na lang sila. Kasi alam mo dito, alam ko naman dito mga kapatid, yung ibang makakapanood nito, nalalabanan mo sila. Yan, lalabanan mo. O di kaya maaring makasuhan mo ito dahil sa mga negatibo. Alam niyo mga kapatid, yung mga chismis, haka-haka at di mga totoo, yung mga binibintang ninyo sa isang tao, at wala kayong pruweba, ay maaari kayong makulong dyan mga kapatid, lalo na pag alam niya yung mga chismis about sa kanya na ikasisip, yung mga paninirang puri, yung masisira yung pagkatao niya mga kapatid. Pag yun nalaman at yan ay kayo ay inireklamo at kinasuhan yan, ay pwede kayong makulong yan mga kapatid. Pwede kayong makulong yan sa inyong ginagawang paninira na yan. Sinisira nyo ang pagkatao ng isang tao, paninirang puri yan mga kapatid. Yan yung cybercrime law. Yan, cyberbullying. Yan, cyberbullying. Marami po mga kapatid nung pinapahiya sa social media. Yung iba naman yung naninira sila ng patago. Ayan, pag nalaman yan at hindi na matiis nung pinagchismisan ninyo yan ng mga tao, ay pwede nilang ireklamo yan, pwedeng makulong yan kasi na ano yan, na napabilang yan sa batas na ang paninirang puri ay pwede kang makulong. Yan. Kaya dapat mag-ingat din tayo sa bawat pagbitaw natin ng salita dahil may mga tao din na nasasaktan sa mga pinagagawa ng ibang tao. Yung mga ganyang mga tao na nagsasalita ng mga negatibo, yan yung mga taong hindi masaya sa buhay mga kapatid. Kaya yung mga taong masaya ay pinapakialaman nila. Yan. Itong mga taong ito mga kapatid ay talagang mali sila, mali yung mga pinagagagawa nila. Yan. Kung manira ito, kung gumawa ito ng kwento, ay maganda ito pagkaharap mo mga kapatid. Pero pag nakatalikod kayo, ay kung ano-ano yung mga negatibo na mga sinasabi about sa inyo. Yan, dahil sa inyong mga success. Yan mga kapatid. May mga ganong tao. Yan. Yan. Kung kayo dito ay magpapakumbaba mga kapatid, hindi niyo pinansin ang mga ang mga negatibong salita ng mga taong may galit sa inyo, kaaway mo, kung ano man, naiinggit na mga kamag-anak mo, pamilya mo, kapatid mo, o di kaya mga kapitbahay mo, ay magpakumbaba ka mga kapatid. Huwag mong pansinin yung mga sinasabi nila dahil iaangat ka ng ating universe o ang ating Panginoon. Ikaw dito mga kapatid ay magkakaroon dito ng mga siguro pag ikaw dito ay nagsusumikap, nagtatrabaho, magkakaroon kayo dito ng maraming pera, lalong lalo na yung mga professional na, maring teacher, o kung basta mga kapatid, mga professional na yung mga nagtatrabaho sa ating government. Maaring magkakaroon ng maraming ipon, pera, opportunities, may mga naipundar na. Yan. Kasi kalimitan kasi mga kapatid, yung mga successful na tao, yung mga professional na tao, yun pa yung mga nilalait na mga taong hindi nagtagumpay. Kasi nga naiinggit sila sa buhay nila. Yan, naiinggit sila, kaya nilalait nila, in-underestimate. Kaya ganun. King of Pentacles. Ang masasabi ko lang dito mga kapatid ay ano lang ninyo,
Hayaan na lang ninyo yung mga taong ito. Alam ko naman yung mga behind behind the back na kapatid, may mga naririnig ka ditong mga kwento, paninira o di kaya hindi magandang sinasabi sa inyo. Alam kong nalulungkot ka dito mga kapatid sa mga negatibo na mga paninira sa iyo ng tao, pero ang masasabi ko lang dito, wag na lang ninyong pansinin mga kapatid. Ipagdasal na lang ninyo sila na darating ang araw na sila ay magbabago sa kanilang ginagawa at tumigil na. Yan. Kasi pag pinatulan mo kasi ito mga kapatid, magkakaroon lang ng issue at magkakagulo kayo. Mas lalo pang lumaki ang problema. Yan. Hayaan ninyo. At darating ang araw magsasawa din yung mga yan. Huwag ninyong pansinin. Magtrabaho ka. Magsumikap para ipakita sa kanila na mali yung mga pinagsasasabi nila. Mali yung mga opinion nila about sa inyo. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ng mga taong yan dahil hindi yan nakakatulong sa inyo. Yan. Itong 9 of Pentacles. Yan. May mga nakikita ko dito na nabibili na yung mga gusto nila. Merong trabaho na. Meron na ditong nakakapundar na rin ng mga kanilang mga pangarap mga kapatid, nakakapundar na sila. Yan, kasi naandyan na sa kanila yung mga pentacles. Yan. May mga nakakapundar na dito dahil sa kanilang successful. Meron ditong successful businessman, successful silang OFW, kahit mga caregiver lang yan, mga nagtatrabaho lang bilang kasambahay. Successful din sila mga kapatid kahit pumunta sila ng ibang bansa. Nagsapalaran sila para mabuhay ang kanilang pamilya, maitaguyod nila yung mga pamilya nila dito sa Pinas at maibigay nila yung mga pangangailangan nila na hindi nila mabigay dito sa ating bansa. Dahil dito mga kapatid, maliit ang kita dito sa atin mga kapatid. Kaya naisipan ng mga iba, ng mga kababayan nating OFW na mga ibang bansa. Kasi doon mga kapatid, yung dollar doon dito sa atin ay napakalaking halaga. Kaya minsan ay nakakapagpundar sila ng kanilang mga bahay, lupa, negosyo dahil sa kanilang pagsusumikap sa pangingibang bansa. Meron din ditong naging successful din, naging professional na naging successful din sa buhay na nakikita ako dito. Ang masasabi ko lang ay huwag ninyong pansinin itong mga taong hindi sang-ayon sa kung alam mong masaya ka dyan sa trabaho ninyo, ay pagpatuloy mo mga kapatid. Magtatagumpay ka dito mga kapatid. Ikaw talaga ay magsasucess dito. Yan, iaangat mo ang iyong success. Yan. Tatagumpay ka dito. Matagal na rin ako kasing hindi nakapag vlog. Ayun oh. Lahat ng bagay pwede mong bilhin sa ngayon sa mga makaka-resonate nito na yung mga taong naging successful. Yan mga kapatid. Yan lang yung mensahe ng mga barahang ito. At hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.